Guys, ayan si Buwa. Oh, gumagawa siya ng kanyang ruta. Maida? Maida. Maida, til. Yan ang kinakain lagi ni Buwa. Flour yan. Hindi ko alam kung ano yan. Mila, nahane. Yan ang snacks ni Buwa, guys. Tapos, ano kaya yung nahanap ni Buwa? Tato. Yo. Tato, ali. Yan, initin lang yan ni Buwa, guys. At ako ay kakain ng aking spaghetti. Hindi pa talaga ako ng banyo, guys. Tapos kakain pa ako ng spaghetti. Hello! Boleh? होलीबाट बन्द नहो अब Banda, oh? 10 दिन Banda? 10 दिन तक है 9 days? May holiday daw, guys. Mahaba-haba daw yung magiging holiday. Ayan, may kuryente na kasi brown out. Sandali, guys. Umalis na si Buwa. Doon yan siya kakain. Kasi nga, mag-i-snacks. So, ako naman, eto, yung spaghetti kunti. Ayun, guys. May ano daw, may holiday. Hala, mahaba-haba na naman yung holiday. Simula na yung holiday, no? Noon sinasabihan ako ni Deepak na kasi syempre sa Middle East, maraming holiday doon sila, 'di ba? So sabi ni Deepak, nagkakamali ka. Mas maraming holiday dito sa Nepal or sa India kasi nga hindi, 'di ba, Hindu. Mas maraming festival ang Hindu compare sa doon sa Middle East, kami sa Muslim. Kasi nga ang alam ko lang naman na mga holiday doon, Ramadan, Eid, meron silang parang Hajj, kung hindi ako nagkakamali, yan. So sabi ko, noon akala ko sila yung mas pinakamaraming holiday. So ayun, sabi ni Deepak, hindi, nagkakamali ka. Yung Hindu ang mas pinakamarami. So na-realize ko nga, guys, na nandito na ako, teka lang, na nandito na ako sa Nepal. Totoo nga si Deepak, guys. Mas marami nga talagang holiday dito. Tayo, syempre yung kalendar natin, English, 'di ba? So sa atin, kung holiday sa Amerika, like mga Father's Day, Mother's Day, syempre, ganun din yung natin, celebration natin, at saka Christmas, New Year, o diba, guys, para lang yan sa Pilipinas, hindi tayo nagsiselebrate ng mga Saint Patrick's Day, yung mga iba-iba pa ba, hindi tayo nagsiselebrate, diba? So yun, guys, na-realize ko na marami talaga dito, grabe. Tsaka, syempre kasi siguro, dahil sa dami ng gods nila, kaya isa din yun, guys, kung bakit napakarami ng kanilang festival. Dahil sa kada gods nila, iba-iba ang celebration, iba-iba ang festival, iba-iba ang prayers nila. So, kagaya yan sila ni Ama, yung gods nila iba-iba din. Na talaga yung may sarili talaga silang gods ba. Guys, may cheese na rin ito, so hindi ko nalalagyan. Tapos inom ako ng tea. Si Buwa, gagawan ko rin yan ng tea. So, ayun, guys, kain tayo ng snacks. Ito yung snacks ko. Ruby, she was made for going west. Did not protest my wandering ways. So, guys, bigay ko yung chamomile tea. Si Buwa, bibigyan ko siya ng green tea. Lagyan ko ng kalkay Buwa. Kasi si Buwa, hindi yan siya iinom na plain lang. So, ito yung green tea. Sa akin, chamomile tea. Konting dahon lang kasi medyo matapang ito. Ibigyan ko si Buwa. So, sa akin yung chamomile. Daddy, tea, daddy. Tea. Green tea. Green tea, Ramro. Mito. Sabi niya, ayaw niya daw, pero sabi ko, bigyan kita. Aili, 5 minutes. Sabi ko 5 minutes. So, lagay ko lang dyan. Busin ko muna ito. Yung taga-baba, naglilinis sila. Nanghiram dito ng vacuum. Tapos nabigay siya ng pera na bayad. First time ko siyang nakita na nagbayad siya ng cash. Usually, nagbabayad yan siya lagi kay Deepak. Diretso na sa bank to bank ba na transfer. Pero this time, cash. May mga nagsasabi sa amin, dapat daw, asama daw namin yan. Dapat daw yearly. Swerte sila talaga sa amin. Bait naman kasi sila. Hindi namin tinataasan. Yung kaibigan ni Johan na bata,
Halos dito na rin lumaki yun. Nung last, akala namin maglilipat na sila. Kasi, nagkakot sila ng mga gamit. Ang kita ko. So, nagtanong ako. Sabi niya, hindi. Dadalhin to ate sa village. Yung pala yung mga lumang gamit nila, dinala nila doon kasi may bahay silang bago. Tapos, bumili sila ng bagong sala set at dining table. Sobrang tagal na nila sa amin. Tsaka swerte sila dahil yung baba, maganda talaga yung setting sa baba. Malapad yung sala, malaki ang kusina, maganda ang banyo, 2 yung kwarto, malalaki pa ang kwarto. Yun. Yun lang ang kagandahan sa bahay na ito guys namin. Dahil yung space, talaga siya malalaki. Pero, may dinrawing na ako kay Deepak, parang proposal yung sa kusina. Pag may pera kami, may mga ipapaayos kami dito. Kasi yung bahay namin, itong bahay na ito, hindi pa to 100% natapos. Kaya makikita nyo, wala pang mga kurtina, ganito, ganyan, yung kusina. Tapos, kung manonotice nyo, yung taas din, hindi pa talaga naka-marble, yung sa terrace doon. Yung mga corner-corner, tapos, yung mga ganyan, hindi pa yan natatakpan, yung ganun ba. So, may plano kami niyan guys, ni Deepak. May drawing na ako kay Deepak. Kasi lahat yan dapat matatakpan. Paggagawa kami ng parang cabinets. So, ganyan yung magiging plano. And ito, babaguhin yan guys, mga ganito. Ito, pabago namin yan na ito lahat, walang dapat may makita. Yung makikita lang, yung magagamit lang namin like kettle or toaster or rice cooker, kung ano lang dapat mailagay dyan. And except yung pag-dry namin ng mga plato. And dito sabi ko, sa ngayon guys yan lang yung plano na napag-usapan namin ni Deepak na parang proposal ko sa kanya na gagawa kami ng counter dito, yung granite. Tapos tama lang sa fridge. Tapos ito tanggalin yan lahat. Wala dapat may makita at paggawa kami na parang shelves, na parang glass lang siya. Siyempre kahoy, alam niyo yun. Yan, tapos kung ano dyan ang pwede namin ilagay. So, ganyan yung aming plano ni Deepak na pinag-usapan namin pag may pera na kami guys. Tapos, siyempre, yung bintana, may sinabi rin ako kay Deepak kung anong kortina yung gusto ko. And of course, yung lagay ng mga plato, maaayos yan pag naayos namin yung cabinet. So, itong bahay guys, hindi pa talaga totally tapos ito kasi kahit doorknob, makikita nyo wala doorknob yung kusina namin. Ayan, hindi pa talaga yung totally tapos itong bahay na ito. So, sa ngayon, lang muna kami, comfortable na kami muna kung ano ang yan. Tsaka na pag may budget, kasi hindi rin naman basta-basta guys magpaayos. Basta sa ngayon, sinasabi ko sa inyo, yan yung aming napag-usapan ni Deepak. May drawing na ako sa kanya at may kulay na rin ako na gusto ko. So yan, ito yung gusto kong unang-una na gusto kong baguhin namin ni Deepak. Dahil sabi ko kay Deepak, pag once na matakpan na ang mga yan, at maayos na, liliit itong kusina natin, sabi ko. At gusto ko nga yung sahig, kung pwede, sabi ko, iba ang kulay din. Pero wag na muna kasi malaking work yan. So sa ngayon, ito muna. At nag-inquire na rin kami patungkol sa cabinets at saka yung sa nagtanong-tanong lang muna kami ba at yung kulay na gusto ko. Syempre yung dingding imamatch din natin. Kasi syempre 'di ba pag umalis na si Ama at saka si Buwa, kasi alam niyo naman na kami na lang dito, so kailangan gusto ko rin alagaan talaga. Kusina yung number 1 sa akin at banyo yun ang pinaka-importante sa akin sa loob ng bahay. So yan yung gusto naming maging project ni Deepak. Sa awa ni Lord, matuluyan guys ang gusto naming mangyari dahil kusina talaga yung aming magiging first na gustong ayusin ni Deepak. Sana matuluyan. Magawa namin yan pag may budget na talaga. Yung hinay-hinay lang, hindi naman agad in one time gawin. Slowly but surely, yung tama lang. Kasi syempre, masakit din naman sa bulsa pag bibiglain, di ba? I-makeover namin yung kusina. Kasi nakikita nyo, hindi pa yan tapos, guys. Hindi pa ito tapos ang aming bahay.
So, bibigyan ko muna si Buwan ng kanyang tea. Nilagyan ko lang ng sugar. Ay, TV. Atsa. Ha? Atsa. Yung remote may problema talaga ito.